Huminto ka muna sa anumang ginagawa mo at mag-isip ka kasama ko, ang labis na pagtatrabaho ay hindi daan patungo sa pagyaman. Hindi pa ito kailanman naging totoo. At hindi rin ito magiging totoo. Kung totoo man ito, sana ang mga mason, tagalinis, at mga tagahatid ang pinakamayayamang tao sa buong mundo, hindi ba? Ang katotohanan ay masakit, maaari kang pagpawisan, magpakasipag, at magtrabaho mula umaga hanggang gabi at sa kabila nito, manatiling baon sa utang. Alam mo kung bakit? Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi bunga ng purong lakas at hirap ng katawan. Ito ay bunga ng tamang paggamit ng mga prinsipyong gumagana. At sa araw na ito, ikukwento ko sa iyo ang 4 na prinsipyong iyon na nagbago ng buhay ko at posibleng baguhin rin ang sayo. Tanda ko pa ang eksaktong sandali nang mapagtanto kong ang mas maraming oras ng trabaho ay hindi nangangahulugang mas maraming kita. Ako'y laging pagod. Nagpupuyat sa trabaho, tinatanggap pa ang dagdag na oras, pero wala namang nagbabago. Ang laman ng aking bangko ay nanatiling kapareho. Ang aking buhay ay tila nakakulong sa parehong siklo. Paulit-ulit kong iniisip, ano pa ba ang kulang na hindi ko ginagawa? Marahil, naranasan mo na rin ang ganitong pakiramdam. Yung tipong binibigay mo ang lahat, nagtatrabaho ka ng sobra-sobra, isinakripisyo mo ang Sabado't Linggo, pati oras kasama ang pamilya, pero parang wala ka pa ring nararating, laging may utang, laging pagod, parang may hinahabol kang hindi mo mahuli-huli. Parang tumatakbo ka sa treadmill, galaw ng galaw, pero walang nararating. Doon ko unang nabasa ang mga sinulat ni Napoleon Hill. May isang bahagi na tumimo talaga sa akin. Nakasaad doon na kung naniniwala kang ang tanging paraan para yumaman ay sa pamamagitan ng sipag at katapatan, nililinlang mo ang sarili mo. Paulit-ulit kong binasa ang bahaging yon. Para akong natigilan. Sa una, parang nasaktan ako, parang sinasabi niyang wala palang saysay ang lahat ng sakripisyo ko. Pero maya-maya, nagliwanag sa akin ang kanyang punto, hindi niya sinasabing walang halaga ang sipag at katapatan. Ang sinasabi niya, hindi sapat ang mga ito para makarating sa kayamanan. Ang yaman ay hindi resulta ng pawis kundi bunga ng malinaw na layunin at paggamit ng tamang prinsipyo. Kaya gusto kong pag-isipan mo ito kasama ko. Ilan sa mga kakilala mo ang ubod ng sipag, mga taong tapat, masinop, pero hirap pa rin sa pera? Baka ang iyong mga magulang. Baka isang tiyuhin o tiyahin. O baka ikaw mismo. Karamihan sa mga tao ay naipit sa bitag na ito. Pinalaki silang pinaniwala na, mag-aral ka, kumuha ng matinong trabaho, magsikap at asenso ka. Pero tanumin mo ang sarili mo, totoo ba talaga ito? Lahat ba ng taong sumunod sa ganitong payo ay umunlad? Ang paniniwalang ito ay paulit-ulit na ipinamana sa bawat henerasyon. Ngunit sa totoo lang, hindi na ito gumagana at baka hindi rin ito gumana noon pa man. Nagbago na ang mundo. At ang sikreto ay hindi kailanman ang pagtatrabaho ng mas matagal. Ang totoo, ang sikreto ay matalinong pagtatrabaho. Pwede mong ibuhos ang 3 ulit na pagsisikap sa maling direksyon at wala ka pa ring mapala. Ang kailangan mo ay isang panibagong panimula. At ang simula ay nasa loob mo. Sapagkat habang naniniwala ang iyong isipan na ang pera ay galing sa paghihirap at sakripisyo, patuloy mong akitin ang mga sitwasyong ganoon din kung saan kailangan mong mahirapan para lang kumita ng kaunti. Gusto mong makita kung paano ito nangyayari sa totoong buhay? Isipin mo ang 2 taong nagbebenta ng parehong produkto. Yung isa, naglalakad sa ilalim ng matinding init, kumakatok sa bawat bahay. Yung isa naman, gumagamit ng internet para magbenta. Meron siyang sistemang natutunan mula sa isang tagapagturo. Alin sa 2 ang mas malaki ang kinikita? Malinaw ang sagot. At hindi ito tungkol sa kung sino ang mas maraming oras na nagtrabaho, ito ay tungkol sa kung sino ang mas mahusay na nag-isip. Naaalala ko ang isang lalaking nakilala ko sa lungsod ng Chicago. 2 ang trabaho niya. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa isang kainan. Sa gabi, siya'y naglilinis ng mga opisina. Isang araw, kinausap ko siya, bakit mo ginagawa to? Ang sagot niya, ito lang ang tapat na paraan para umasenso sa buhay. Ilang segundo akong natahimik, tapos tinanong ko siya, pero umasenso ka na ba? Yumuko siya at tumahimik. Hindi pa siya umaasenso. Ang problema ay ganito, kadalasan, pinagmamalaki natin ang hirap ng ating ginagawa, pero nakakalimutan nating tanungin, ano bang resulta nito? Sabay nating pagnilayan, napaisip ka na ba kung ang mga ginagawa mo ngayon ay talaga bang pinakamabilis na daan patungo sa mga layunin mo sa buhay?
O baka naman inuulit mo lang ang lumang ugali na itinuro ng taong nakakulong rin sa parehong siklo. Nauunawaan ko. Nandoon ang takot, takot sa pagbabago, takot na mapagkamalang tamad, takot na mabigo, takot na husgahan. Pero itanong mo ito sa sarili mo, alin ba talaga ang mas mahirap, ang makatanggap ng puna dahil sumubok ng bago o ang manatiling nakatali sa isang buhay na hindi ka pinupuno ng sigla sa loob ng 20 hanggang 30 taon? Hindi mo kailangang bitawan ang lahat bigla. Pero napakahalaga na simulan mo agad ang pagbago ng iyong pananaw. At ang pagbabagong iyan ay nagsisimula sa pagtanggal ng paniniwalang ang pagdurusa at pagkapagod ay katumbas ng tagumpay. Dahil hindi yon totoo. May mga nakilala ako na, nang iniwan nila ang ideya ng puro pagsusumikap at sinimulang sundin ang mga tamang prinsipyo, ay nakita nilang dumoble ang kita nila sa loob lang ng ilang buwan. At higit pa roon, nagkaroon sila ng oras para sa pamilya, gumaling ang kalusugan nila, at naramdaman nilang muling nabuhay sila. Iyan ang tunay na kalayaan. At iyan ang nararapat para sa iyo. Hindi ang walang katapusang pagpapawis. Hindi ang walang tigil na pakikipaglaban. Kundi isang buhay kung saan may kabuluhan ang ginagawa mo, magaan ang pakiramdam mo habang nagtatrabaho, at malinaw ang resulta. Magsimula ka ngayon sa isang simpleng bagay, huminto sandali at pagmasdan kung saan napupunta ang lakas mo. Saan ka ba talaga nagpapakaubos? At tanungin mo ang sarili mo, ito ba talaga ang magdadala sa akin sa gusto kong puntahan? Dahil kung hindi baka panahon na para huminto ka sa kakamadali at simulan mong mag-isip. Ganyan ang ginawa ko. At kaya mo rin yan. Karamihan sa mga tao ay parang naka-autopilot lang, puro kilos, puro pagod, pero walang malinaw na direksyon. Hindi nila naiintindihan ang mga batas na nagpapatakbo sa resulta na gusto talaga nila. Para iyong nakikilahok sa laro na hindi mo alam ang patakaran. Isipin mong naglalaro ng isang board game kung saan lahat ng ibang manlalaro ay kabisado ang galaw para manalo, pero ikaw ay basta-basta lang sumusulong ng walang estratehiya. Ganyan ang pamumuhay ng marami nasa dilim. Gawa ng gawa, sakripisyo ng sakripisyo, pero walang sinusundang malinaw na alituntunin para sa pag-asenso. Ganyan din ang pinagdaanan ko. Inakala ko na kung mas magsisikap ako, mas lalaki ang kinikita ko. Pero ang totoo, nanatili lang akong kapos. Hanggang sa isang araw, habang malalim kong pinag-aralan si Napoleon Hill, may nabasa akong tumatak sa akin habang buhay. Sabi niya, kapag dumating ang kasaganaan, at maaari itong dumating sa napakalaking sukat, hindi ito bunga ng sobrang pagsusumikap. Ito ay tugon sa malinaw na layunin at sa paggamit ng tiyak na mga prinsipyo. Nabuksan ang isipan ko. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko na hindi ko kailangang puwersahin ang sarili kong magtrabaho pa ng mas mabigat, kundi kailangan kong kumilos ng nakaayon sa mga batas na gumagalaw sa universo. Dahil lahat ng bagay dito ay may batas. May batas ng grabidad. May batas ng kuryente. Kahit hindi mo sila makita, kapag sinuway mo sila, tiyak ang epekto. Ganoon din ang batas ng kasaganaan. At kung hindi mo ito alam, paulit-ulit ka lang sa parehong lugar, hindi mo alam kung bakit hindi nananatili ang pera, kung bakit hindi lumalago ang negosyo, kung bakit pareho lang palagi ang kinalalabasan. Nang maunawaan ko ito, tumigil akong sumalungat sa agos. Tumigil akong pilitin ang lahat. At sinimulan kong ituon ang atensyon ko sa tunay na mahalaga, ang tamang prinsipyo, ipinatutupad sa tamang paraan, sa tamang sandali. Naalala ko isang pagkakataon na may nakausap akong babae na nagtatrabaho sa pagbebenta ng insurance. Sabi niya sa akin, "Bob, hindi ko na kayang magtrabaho pa ng higit pa sa ginagawa ko ngayon." At ang sabi ko sa kanya, hindi mo kailangang dagdagan ang trabaho mo. Ang kailangan mo ay baguhin ang paraan ng pag-isip mo. Ipinadala ko sa kanya ang 13 prinsipyo ng tagumpay ayon kay Napoleon Hill. Makalipas lang ang maikling panahon, nagsimula ng tumaas ng doble ang komisyon niya. Bakit? Dahil nagsimula na siyang kumilos na may malinaw na layunin, malinaw na direksyon, at may sistemang sinusunod. Marami ang tulad niya dati, ubos na, pagod na. Naranasan mo na ba yon? Yung ibinibigay mo ang lahat pero pakiramdam mo, paikot-ikot ka lang. Ang totoo niyan, kapag hindi mo ginagamit ang mga prinsipyo, para ka lang tumataya sa swerte. Parang naglalakad kang nakapikit, umaasang may mangyayaring maganda sa isang iglap. Pero walang nangyayari ng basta-basta lang. Lahat ng bagay ay resulta ng sanhi. Pati na ang kinikita mo. Kung mag-iisip ka ng malalim, mapapansin mong karamihan sa mga matagumpay na kakilala mo ay hindi naman talaga yung pinakamasipag.
Sila yung mga nakakaintindi ng tamang galaw. Paulit-ulit nilang ginagamit ang mga patakaran ng tagumpay. Alam nila ang mga batas ng sansinukob. Nauunawaan nila ang lakas ng enerhiya, ang kahalagahan ng malinaw na layunin, ang kapangyarihan ng pagpupursige, ng desisyon, ng pagbuo ng mga bagong gawi. Ginagawa nila ang mga bagay na madalas binabaliwala ng iba. Ganun ko rin naabot ang tagumpay, wala akong tinapos na kolehiyo, walang diploma, galing pa ako sa sitwasyong punang utang at limitasyon. Pero nakapagtayo ako ng negosyo na ngayon ay nasa mahigit 110 bansa. Hindi yon dahil sa swerte. Dahil yon sa mga prinsipyo. Mga simpleng prinsipyo na karamihan ay hindi pinapansin. Kasi kailangan ng atensyon, paninindigan, at malinaw na pasya para magbago. At karamihan sa mga tao ay mas pinipiling maniwalang ayusin ng swerte ang lahat. Pero ang totoo, walang pangmatagalang kayamanang naitatayo sa swerte. Mga prinsipyo ang tunay na pundasyon. Mayroong malinaw na pangangailangan para sa kung anong kaya mong ialok. Maaaring ito'y talento mo, kasanayan, serbisyo, o mismong kwento mo. Pero magdudulot lang yan ng yaman kung marunong kang magpakilala sa sarili, gumalaw ng maayos, at kumilos ng may plano. At para doon, kailangan mong bitawan ang paniniwalang sapat na ang pagbubuhos ng pisikal na lakas. Dapat ay matutunan mong gamitin ng may kamalayan ang mga prinsipyo. Iyon ang pinagkaiba ng mga yumayaman sa mga nakikisabay lang sa agos ng buhay. Tumingin ka sa paligid. May kilala ka bang hindi kasing sipag mo pero mas malaki ang kita? Napaisip ka na ba kung bakit? Malamang, malinaw sa taong iyon ang kanyang direksyon, may layunin, at kumikilos ayon sa estratehiya. Nakabatay sa prinsipyo ang kanyang mga desisyon, hindi dahil lang sa damdamin o bugso ng damdamin. Kaya ang tanong na dapat mong tanungin sa sarili ay, aling mga prinsipyo ang hindi ko pa isinasabuhay? Dahil habang pinipilit mong gumalaw gamit lang ang lakas, mapapagod at mabibigo ka pa rin. Pero kapag sinimulan mong isabuhay araw-araw ang tamang prinsipyo, mabilis ang magiging pagbabago. Hindi mo kailangang magdagdag ng oras, ng lakas, o umasa pa sa swerte. Ang kailangan mo ay mas malalim na kamalayan. Kamalayang may mas matalinong daan, mas magaan, mas epektibo. At nagsisimula ito sa desisyon mong tumigil na sa pagiging tagahabol ng trabaho, at maging isang taong may estratehikong layunin. Ganito ako nakaalis mula sa trabaho bilang tagalinis ng sahig sa Toronto at nakarating sa posisyong makapagturo sa milyong katao sa buong mundo. Nasa kamay mo ang desisyon ngayon. Magpapatuloy ka bang gumamit lang ng lakas? O sisimulan mong gumalaw gamit ang mga prinsipyo? Sapagkat iyan ang linya na naghihiwalay sa mga sumusubok lang at sa mga tunay na umuunlad. Noong una kong mabasa ang sinulat ni Albert Lagray mula pa noong dekada 30, parang may tumama sa puso ko. Sinabi niya, ang karaniwang bagay sa mga matagumpay ay ang paggawa nila ng mga bagay na ayaw gawin ng mga nabigo. Habang pinag-iisipan ko ito, lalo kong napagtanto na ang mensaheng ito ay tumutugma sa bawat bahagi ng buhay ko. Dahil ang totoo, ang mga taong hindi umaasenso ay kadalasang ayaw mag-aral ng mga prinsipyo. Ayaw nilang suriin ang sarili, ayaw ng disiplina, at ayaw ng aksyong may direksyon. At ang pinakanakakagulat, karamihan sa kanila ay hindi man lang alam kung ano talaga ang iniiwasan nila. Basta na lang sila tumatakbo palayo sa hirap, sa pagbabago, sa katotohanan. Mas madali kasing sabihin na hindi patas ang mundo. Na masama ang boss. Na nasa krisis ang bansa. Na sinuwerte lang ang kapitbahay. Pero mas mahirap aminin na ang sariling buhay ay hindi gumagalaw dahil iniiwasan mong gawin ang mga bagay na talagang kailangang gawin. At tandaan mo, sinasabi ko ito hindi para husgahan ka, kundi dahil ako mismo ay galing sa ganyang sitwasyon. Iniiwasan ko rin noon ang mga libro. Iniiwasan kong mag-isip. Ang pagbabago ng aking pang-araw-araw na gawi ay isang bagay na matagal kong iniiwasan. Mas pinili kong paniwalaan na ako'y biktima lamang ng mga pangyayari sa buhay. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng katahimikan, hinarap ko ang katotohanan at inamin sa sarili, hindi ang mundo ang kailangang magbago. Ako ang dapat magbago. At dito nagsimula ang isang mahalagang pag-unawa. May isang malinaw na dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi umuunlad, hindi nila tinatanggap, kahit hindi nila namamalayan, ang mga bagay na tunay na may kakayahang baguhin ang kanilang mga buhay. Bakit kaya? Sapagkat ito ay nangangailangan ng matinding pag-isip. Kailangang iwan ang otomatikong takbo ng isip. Ang utak ng tao ay sadyang nilikha
simula pa noong sinaunang panahon, upang makatipid ng enerhiya, umiwas sa hindi komportableng sitwasyon, at magprotekta ng sarili. Ngunit ang parehong mekanismo ng proteksyon na ito ang siyang gumagapos sa atin. Hindi ko makakalimutan ang isang kwento. Isang lalaki ang aking nakilala noong nagsisimula pa lamang ako bilang tagapagsalita sa maliliit na pagtitipon. Mataas ang kanyang pinag-aralan, masipag, at iginagalang sa larangan niya. Subalit palagi siyang may dalang bigat. Madalas siyang magreklamo sa kakulangan ng oras, sa matinding pressure, at sa mga bayarin na hindi na magkasya. Isang gabi, pagkatapos ng aking pananalita, lumapit siya sa akin at sinabing, "Bob, hindi ko talaga maintindihan. Ginagawa ko naman ang lahat ng tama, pero walang nagbabago." Tinanong ko siya, "Naglalaan ka ba ng oras araw-araw upang pag-aralan ang mga prinsipyo ng tagumpay?" Sumagot siya, "Wala akong panahon para dyan." At doon ko nakita ang ugat ng problema. Para sa kanya, ang pag-aaral ay isang bagay na pangalawa lamang. Isang luho. Ngunit sa katotohanan, ito ang pundasyon ng lahat. Ilang buwan matapos ang aming pag-uusap, tuluyan siyang gumuho. Nawalan ng trabaho, nawasak ang pagsasama sa asawa, at humina ang kalusugan. Hindi dahil siya ay walang kakayahan, kundi dahil siya ay nabuhay na walang malinaw na saligan. Walang matibay na estruktura. Walang prinsipyo. Kapag nagtayo ka ng bahay sa buhangin, tiyak itong babagsak. Lagi. Tahimik man ang sakit ng pag-iwas sa dapat gawin, hindi ito tumitigil. Para itong patak ng tubig sa kaluluwa na hindi natatapos. Unti-unti itong lumalaki, hanggang sa hindi mo na kayang ipagkaila. Sa kabilang banda, naroroon ang mga taong humaharap sa hamon. Yung mga pumipiling gawin ang hindi ginagawa ng nakararami. Mga taong nag-aral araw-araw. Mga taong malinaw ang layunin at isinasabuhay ito. Patuloy na itinatama ang direksyon. Inaayos ang paniniwala. Pinapalakas ang isipan na parang kalamnan sa pag-ehersisyo. Ito ang tunay na nagbabago ng laro. Napansin mo ba na ang mga taong tunay na umuunlad ay may simpleng gawin na inuulit araw-araw? Maaga silang gumigising. Nagbabasa. Nagpaplano. Nagninilay. Ginagawa nila ang bagay na itinatakwil ng mga taong bigo. At hindi ito dahil madali ito, kundi dahil nauunawaan nila na ang halaga ng disiplina ay mas magaan kumpara sa bigat ng pananatiling nakatigil sa buhay. At narito ang isang mapait na katotohanan, habang patuloy mong iniiwasan ang mga bagay na hindi komportable, tinatalikuran mo rin ang paglago na dala ng mga iyon. Alam mo ba kung ano ang ayaw gawin ng mga nabibigo sa buhay? Ayaw nilang maglaan ng panahon para sa sarili. Ayaw nilang gamitin ang oras upang matuto ukol sa kasaganaan. Ayaw nilang baguhin ang kanilang pananaw sa buhay. Ayaw nilang mapag-isa sa katahimikan upang marinig ang sariling isip. Mas gusto nila ang ingay. Ang galaw na walang patutunguhan. Ang walang saysay na pagkakaabala. Madali lamang itong matukoy. Tignan mo lang kung ano ang madalas mong iwasan. Tignan mo kung ano ang laging ipinagpapaliban. Naroon ang susi. Takot ka bang tingnan ang laman ng iyong bangko? Kaya tingnan mo na. Iniiwasan mong pag-aralan ang tungkol sa mga pamumuhunan. Simulan mo ngayon. Lagi mong sinasabi na wala kang oras. Umupo ka saglit at suriin kung saan mo talaga ginugugol ang iyong oras. Sapagkat kapag inalis mo ang iyong atensyon sa mga palusot at inilagay ito sa pananagutan, unti-unti mong mababago ang lahat. At ang prinsipyong ito ay totoo sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga taong bigo sa kanilang mga relasyon ay yaong iniiwasan ang mahihirap na usapan. Ang mga taong nabibigo sa kalusugan ay yaong tumatangging harapin ang totoo tungkol sa kanilang pagkain. Ang mga hindi umaasenso sa pananalapi ay yaong hindi hinaharap ang sarili nilang katotohanan. Hindi nila pinag-aralan ang tungkol sa pera. Ayaw nilang magbago. At ito ang paulit-ulit na pattern. Ang pagkabigo ay palaging binubuhay ng pagtaka sa katotohanan. Pero hindi mo kailangang manatili sa ganoong kalagayan. Sa araw na ito mismo, maaari mong piliin na maging isang tao na gumagawa ng mga bagay na iniiwasan ng iba. Yung may lakas ng loob na humarap. Yung handang lumago. Yung pinipiling magbago. Sa pagtatapos ng bawat araw, ang tunay na kaibahan sa pagitan ng taong nananatiling nakakulong at ng taong malayang namumuhay ay ang kanilang kahandaang gawin ang mga bagay na karamihan ay ayaw gawin. Kadalasan, ni ikaw man ay hindi gustong gawin ang mga yon. Pero alam mong kailangan.
Ang tunay mong kasaganaan ay nasa kabilang panig ng hindi komportableng daan. At ito lamang ay lilitaw kapag huminto ka sa pagtakas at nagsimulang kumilos. Gaya ng ginawa ko. Gaya ng ginawa na ng libo-libong tao sa buong mundo. At gaya rin ng magagawa mo kung handa ka nang harapin ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Maraming tao ang pilit binabago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng tamang pagkilos sa panlabas, pero sa kaibuturan nila nakakapit pa rin sila sa parehong mga paniniwala. Kaya kahit may pagkakataon na silang magtagumpay, sila mismo ang pumipigil dito. Kahit may dumating na dagdag na pera, nauubos agad. Kahit makapasok sa bagong trabaho na may magandang sahod, pakiramdam pa rin nila ay kulang, hindi sapat, at laging may kakulangan. Dahil ang problema ay hindi nasa labas, kundi nasa programang namamayani sa loob. At bihira itong pag-usapan ng mga tao. Pero sasabihin ko ito sa iyo ngayon, ng diretsahan, hindi mo kailanman mararating ang isang buhay na hitik sa kasaganaan kung ang isipan mo ay nakaangkla sa kakulangan. Karamihan sa mga tao ay lumaki na dala-dala ang mga pangungusap gaya ng, ang pera ay hindi basta-basta nakakamit. Mahirap ang kumita ng pera. Ang mayayaman ay hindi nakakarating sa langit. O mas matindi pa, kapag masyado akong yumaman, mawawala ang aking dangal. Ang mga ideyang ito ay lumalalim ng husto hanggang sa hindi na namamalaya ng tao na paniniwala lamang ito at tinatrato na nila ito bilang di matututulang katotohanan. Pero hayaan mong itanong ko ito, kung naniniwala ka, kahit hindi mo alam na masama, delikado o mali ang magkaroon ng pera, paano mo ito pananatilihin sa iyong buhay? Palaging maghahanap ng paraan ang iyong isipan para ilayo ka sa mga bagay na tinatanggihan ng iyong diwa. Naalala ko ang isang binatang nakilala ko sa isa sa mga seminar na isinagawa ko. Napakatalino niya, mabilis mag-isip, may kakayahan at karisma. Pero palaging wala siyang pera. Lagi siyang baon sa utang at laging balisa. Sa isa sa mga group discussion, ibinahagi niyang lumaki siyang laging naririnig sa kanyang ama ang katagang, ang mga mayayaman ay mandaraya. Kapag marami kang pera, may sisira sa'yo. Tumatak iyon sa kanya ng napakalalim, kaya kahit may sapat siyang kakayahan para umangat, lagi siyang umatras sa tuwing nagsisimula siyang umunlad. Parang may tinig sa loob niya na nagsasabing, mag-ingat ka. Mapanganib ang magtagumpay. At ang tinig na iyon ay ang lumang programa na dala-dala niya. Baka ikaw rin ay may ganitong iniingatang takot sa loob mo. Isang tahimik na takot sa pagyaman. Isang hindi komportableng pakiramdam kapag naiisip mong yumaman. Isang damdamin na hindi ka karapat-dapat o baka mawalan ka rin ng lahat. At kung nararamdaman mo ito, tandaan mong walang mali sa'yo. Iyon ay refleksyon lamang ng programang naisaksak sa iyong kamalayan. Pero ang isang programang isinaksak ay maaari ring mapalitan. Ipinakita na ng agham ng utak na maaaring baguhin ang ating mga mental na pattern gamit ang paulit-ulit na pagsasanay, malinaw na imahinasyon, at malalim na damdamin. Hindi ito haka-haka, ito ay batay sa siyensya. Gumagawa ng panibagong koneksyon ang utak tuwing sinisimulan mong mag-isip at makadama ng iba't ibang paraan sa isang tuloy-tuloy na batayan. At iyan mismo ang ginawa ko maraming dekada na ang nakalipas, noong ako ay lubog sa utang at halos walang nakikitang pag-asa. Kinuha ko ang isang piraso ng papel araw-araw at isinusulat ko, ako ay isang mayamang tao. Ako ay isang pandaigdigang pinuno. Nabubuhay ako sa kasaganaan. Sa mga panahong iyon, tila isang biro lang ito dahil kabaligtaran ng mga salitang iyon ang aking realidad. Pero unti-unti may nabago sa loob ko. At kapag may nagbago sa iyong kalooban, napipilitan din ang mundo sa labas na magbago. Nasa loob mo ang susi, ikaw ang dapat humawak sa direksyon ng iyong panloob na pag-vibrate. Lahat sa sansinukob ay may sariling pag-vibrate, kabilang na ang iyong isipan. At ang uri ng vibration na inilalabas mo ang siyang frequency na ibinabalik sa iyo. Kung takot, kakulangan at pagkakasala ang inilalabas mo, iyon din ang babalik sa iyo. Kung sisimulan mong damhin sa puso ang pasasalamat, tiwala at pakiramdam na karapat-dapat ka, kusang darating ang kasaganaan sa iyo. Hindi ito dahil sa mahika, kundi dahil tumutugma ka na sa dalas nito. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Harvard ang nagsiwalat na ang mga taong positibo ang pananaw sa pera ay hindi lang nakakamit ng mas mataas na kita, kundi mas mahusay din ang kanilang kalusugan at emosyonal na kalagayan. Hindi ito tsamba. Ito ay pagkakatugma. Kapag tunay mong pinaniniwalaan na karapat-dapat kang mabuhay ng maayos, unti-unti mong sisimulan ang paggawa ng mga desisyong sumasalamin sa paniniwalang iyon.
Magiging mapili ka sa mga taong pinapalibutan mo. Hahanapin mo ang kaalaman. Hindi mo natatanggapin ang mga bagay na hindi na tumutugon sa iyong paglago. At ang mga pagbabagong ito ang bumabaligtad ng iyong mundo. Kung gusto mong magsimula agad, narito ang isang simpleng gawain. Sa loob ng 21 araw, sa tuwing magigising ka sa umaga, isulat mo sa isang papel ang mga katagang ito, karapat-dapat akong yumaman. Ako'y humihila ng kasaganaan. Dumarating sa akin ang pera ng may galak at kadalian. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at likhain sa iyong isipan ang larawang isinasabuhay mo na ang bagong realidad na ito. Damhin mo ito ng buong puso na parang totoo na ito ngayon. Magugulat ka sa mga palatandaan na sisimulang ipakita sa iyo ng sansinukob. Ngunit tandaan, sa umpisa, aayawan ito ng iyong isip. Sasabihin ito na kalokohan lang ito, na hindi ito totoo, at niloloko mo lang ang sarili mo. Diyan natitisod ang karamihan. Dahil gustong magbago ng hindi dumadaan sa proseso. Ngunit ang pagbabagong mental ay parang pag-ehersisyo sa isang kalamnan na matagal nang hindi nagagamit. Kailangan ito ng panahon. Pero nagbubunga ito. Hindi mo pwedeng itayo ang isang bagong buhay gamit ang parehong lumang isipan. Kung hindi mo babaguhin ang iyong panloob na estruktura, kahit anong gawin mo sa labas ay pansamantala lang. Parang nagtayo ka ng gusali sa buhangin, maganda man sa simula, babagsak din sa huli. Kailangan mong buuin sa loob mo ang malinaw na larawan ng buhay na gusto mong maranasan. At hindi lang ito buuin, kailangan mo rin itong maramdaman, ulit-ulitin, isabuhay at higupin ito araw-araw. Kapag ginawa mo ito, hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon, kung anong mayroon ka, o kung anong wala ka, ang mundo mo ay magsisimulang yumuko sa bagong dalas na nilikha mo. Ganyan ako nakaalis sa isang simpleng buhay, walang direksyon, walang diploma, walang pag-asa at nakabuo ng isang landas na umabot sa buong mundo. Hindi ang mundo ang nagbago, ako ang nagbago. Nabago ang aking isipan. At kaya rin ang sayo, simula ngayon. Basta't handa kang gawin ang hindi kayang harapin ng nakararami, ang sumilip sa loob mo, harapin ang mga paniniwalang pumipigil sa iyo, at muling isulat, ng may kamalayan, ang sariling kwento mo. Dahil ang katotohanan ay hindi ka kailanman naging sirang tao, nakaprograma ka lang sa kakulangan. At ngayon na ang tamang panahon para baguhin ang programang iyan. Ang pagiging masipag ay hindi daan patungo sa kayamanan, ang paggamit ng tamang prinsipyo, kasama ng tamang pag-isip, ang tunay na susi. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag itinigil mo na ang pag-uulit ng mga ugali na pumipigil sa karamihan at nagsimulang kumilos ng may layunin, estratehiya at kamalayan. Ang iyong isipan ang panimulang punto ng bawat pagbabago. At ngayong unti-unting bumubukas sa iyo ang bagong pananaw na ito, huwag kang huminto rito. Ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay magdadala pa sa iyo sa mas malalim na antas ng paglalakbay. Doon, akyat ka ng isang hakbang patungo sa karunungan, at mauunawaan mo kung paano maging isang bahagdan na mas mahusay kaysa sa kung sino ka ngayon. At maniwala ka ang isang bahagdan na yan ay may malaking epekto. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Magkikita tayong muli sa susunod na video.